Hello everyone! Nagluto si Tita Wena ng masarap na sinigang na grass carp. And kung paano nga balutuin yan, from preparation to ingredients, halina kayo. Samahan nyo si Tita Wena at sabay-sabay na nating lutuin yan. Magsigang tayo ng grass carp. At yes, ito yung ulam na sabaw pa lang. Ulam na. Let's cook! Hello everyone! Samahan nyo ako at tayo ay magsisigang ng grass carp fish. Ayan, isang buo yan guys. Pinahati-hati ko na dahil ang aking kutsilyo ay hindi ganun katalim. Ayan, at para hindi na rin magkalat dito sa aking kusina. Ayan, ang ating grass carp. Siyempre, sa ating pagsisigang ay hindi mawawala ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong young ginger, generous. Yes, hindi po tinula yan, sinigang yan, pero maraming young ginger at ganyan ang pagkahiwa ko. Siyempre, mayroong bawang, ayan, at siyempre mayroong sibuyas, at hindi nga mawawala ang ating kamatis. Ayan, buti na lang, mura na ang kamatis ngayon, ano? Ayan, at syempre sa gulay naman, meron tayo ditong siling malaki na green at siling red. At meron din tayong talong, ayan. At syempre ang ating mustasa. Ayan, halina kayo at tayo ay maggisa na. Ayan guys, sa ating frying pan, meron tayong mainit na, kunting-kunti lang yan oil. Kunti lang, no? Para lang magisa ng kunti ang ating mga ingredients. At una nga nilagay natin ay yung ating young ginger. Ayan. So, i-flatten lang muna natin yan dyan para mas lumabas yung frying texture bago natin ilagay yung iba pang mga ingredients. Ayan. Then, now, ay lalagay naman natin ang garlic. Pwede na rin natin isunod ang ating onions. Bango. Ayan guys. Ngayong nag-isa na ang ating mga ingredients. Hatiin natin. At yung kalahati ay scattered natin ng ganyan. Now, yung ating apoy ay medyo hinaan lang natin. Dahil mayroon tayong gagawin, ganito ako magsigang ng grass carp. So, una ay ilalagay natin ang ulo. Sa ulo ng grass carp, maglagay tayo ng ingredients. Hanggang sa tiyan. Ayan, pasukan natin ang ingredients sa tiyan para walang langsa. And then, isunod naman natin yung buntot. So, yung buntot ay patungan natin ng ingredients. And then, yung mga katawan ng isda. Ayan. Hindi natin lahat. Then, now, ilagay naman natin yung kamatis. Ilagay na natin yung kamatis. At ngayon naman ay maglalagay tayo ng patis.
So, yung patis guys, no measurement ha. Kayo na ang bahala na estimate kung gaano karaming quantity ng patis ang kailangan nyo para magkalasa ang inyong niluluto. Now, ay maglalagay din tayo ng durog na paminta. Sa paglalagay natin ng paminta, targetin na natin yung bawat isda. Ayan. Matapos natin lagyan ng patis, ilagay naman natin ngayon ang cubes. Yung ating isda po ay 1 kilo at kalahati. Pagkatapos natin lagyan ng cubes, maya-maya natin yan lalagyan ng sabaw. Takpan muna natin para mag-soak yung lasa sa meat ng isda. Now, maglagay tayo ng konting sugar just to balance the taste. And then now, ay pwede na nga natin yung sabawan. So, yung sabaw guys, again, this is no measurement. Bahala na kayo kung gaano karaming sabaw ang gusto nyo. Mahilig ba kayo sa sabaw? And then, lagay nyo ng maraming sabaw. Pero kung kunti lang at walang mahilig sa sabaw, then, lagyan nyo lang ng sabaw, enough quantity para kayo ay may mahigo. Now, ay ilalagay naman natin ang ating gulay. Ilagay na natin ang sili. Hindi pa kumukulo yung tubig, pero okay lang. Kasi pag hinintay natin kumulo yung tubig, yung ating isda ay ma-overcook. Para sabay-sabay na silang maluto. At mamit natin yung magandang texture ng ating isda, pati mga gulay. So, ayan, ang ating mustasa. At pagkalagay nga natin yan, medyo i-dip lang natin gamit ang ating sandok. At mamaya tayo maglalagay ng pang-asim once na naluto na yung ating mga isda. Ayan, tatakpan muna natin yan guys para mabalance natin ang pagkaluto ng gulay natin at ng ating isda. At the same time, para mas mabilis siyang kumulo, makakonsib tayo ng ating gasol. Pag kasi may takip ang ating niluluto, mas mabilis siyang uminit at mas mabilis na kukulo. So save time at the same time, nasi-save natin yung ating gasol. Hindi kaagad mauubos ang ating gasol. So, ayan guys, kumukulo na ang ating sinigang at maglagay na tayo ng sinigang na gabi. Ayan. So, spread lang natin yan dyan sa palibot para easy to incorporate, easy to dissolve. Ayan. So, guys, pag ako ay nagsisigang, kailangan ko munang lutuin yung gulay bago ko ilagay yung sinigang. Kasi pag hindi, yung gulay ay hindi masyadong naluluto. I mean, tumitigas yung texture. So, kailangan luto na muna yung gulay bago ko iligay yung aking sinigang. And yes, meron na tayong masarap na sinigang. Yaran! Sure. Luto na ang ating sinigang. Pwede na tayong kumain. Diyaran.
So, ayan guys, nakaluto na tayo ng masarap na sinigang na grass carp. And yes, itong ulam na ito ay sabaw pa lang talaga namang, mapapaolala ka talaga sa sarap. Jaran! Ayan. Patayin na natin ang apoy at ng ating mga gulay at ang ating isda ay hindi ma-overcook. Thanks for watching everyone. Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys. God bless. Kakain na kami. Salamat sa panunod. God bless everyone. Have a good day.